Taxation in the Philippines. So, ang taxation is isa din siya ka mekanismo or isa ka paraan sa mga gobyerno sa isa ka bansa para makalikom sila og pundo. Kaya diba, if wala sila yung tax na makulit is dili sila ka-operate sa isa ka bansa. So, ang tax mo originate lang lifeblood. Taxation is according to principle. First is benefit principle, which is based on two ideas. Some of those who benefit from services should be the ones who pay for them. People should be taxed in proportion to the amount of services they get or receive. So, ang katulang mga tao nga mas nakinabang sa mga services sa government is isa dapat sila sa nag-bayad of tax sa gobyerno. Ang pagbayad daw nila of tax is nakadepend sa mga services nga nadawat nila o nakuha sa gobyerno. Second is ability to pay. It means that people should be taxed according to their ability to pay, regardless of the benefits they receive. So, ang pag-tax daw sa isang katao is nakadepend sa situation niya sa kinabuhi. Like, kanang tao is dako siyang income, so ang pag-tax daw siya is dako, kaya afford na niya. Ang kasi po mga tao na low income, dapat ang pag-tax sa ila is baba. Philippine taxation pre-colonial to colonial period. During the pre-colonial period, 900 to 1521 in the Philippines, the government was called barangay, aided by datos. There was no national government, and no datos was strong enough to unite their people to go into a nation. The pre-colonial people did not have an idea of a nation. So sa una is, wala daw national government. Kaya tungod, ang mga datos or ang mga pre-colonial people is wala sila sa kakayahan or idea para mag-isa nila ang Pilipinas. So ang mga government sa una is independent sila. Sa sila yung mga sarili nga pamalakad or patakaran sa ilarang mga gihanggang na lugar. However, some datos were able to form confederation. So ang ubang datos is ni-form silang confederations. Like, nakipag-ugnayan sila sa kanang mga line of government para makakuha sila og sakto na pwersa or sakto na protection. Pero, bisang pag-reform sila na is, hindi hapon siya sapat para maisa din nila ang buong Pilipinas. The collective tax was called provisional law, and it was lead to the strongest data for protection. So sa una, ang mga tao is nagkabayad ng tax, dili tungod kay kanang nasa sila mga ari-arian or nakinabang sila sa mga services ng government o hindi na mabayad. Ang ilang kuhaan kanang nagkabayad silang tax sa una tungod kay para makakuha sila og protection sa ilang mga datos. Mauna hinungdan ganong nagkabayad silang tax. The society was divided into three classes. Tumao, your royal descent including datos. So sa tumao, very nabilong ang kanang mga datos para mga makapangyarihang tawa na natay. Timawaw, warriors na siya, warriors and women. Dirakod ang kanang mga mandirigma or mga soldier, balik. And oripon, commoners and slaves. There is a oripon na bilong ang mga mamamayan or ang mga alipin. The Tumao and Timawa were exempt from paying taxes, while the oripon class paid them. So ang Tumao at Timawa nga class is, dili na sila nagbayad ng tax, kay ang oripon lang mismo ang nagbayad ng tax sa ila para makakuha og proteksyon. Ang bisan sa una pasab is, pag di ka makabayad ng tax, kay parusahan na dyan kanila. When the Spaniards colonized the archipelago, they introduced the encomienda system. So, ang encomienda system is isa na siya ka paraan nga gi-introduce sa mga Spaniards to nga sakop nila ang Pilipinas. One siya, which is ang mga lupain sa Pilipinas is dito nga nila into small unit. Ang kanan na mga lupa is gihatag dito sa mga Espanyol nga nakatabang sa pagpalaganap o kolonyalismo. Ibalik gantipalan na sa ilaha. The encomienda was a trust given to an encomendero for the custody of a community of conquered people, which in turn give the encomendero the right to collect tributes, exploit labor, and impose quotas on the produce the people assigned to him. So ang encomendero, mauna siya ang tawag sa katong ipangatagan ng lupa, which is ang iyang trabaho is mangulik siya ng tributes or tax, exploit labor, and impose quotas, and dapat iya po siguraduhan ang kanang kapakanan sa iyang mga nasasakupan mo na iyang trabaho. The concept of encomienda was typical based on the foundation that religious instruction should be given to the people
payable under the Code of Encomiendero. A tribute to Reals was collected from the natives for the prayer providing the instruction on the pit. So isa po sa ilang layunin sa encomienda is ang matuduan tag religious na mga Pilipino, which is masunod na sa siya. Dapat daw tuduan sa mga encomiendero o religious. Pero nasunod na siya, pero naa siya bayad, ginasingil nila ang mga Pilipino para ihatag dito sa paring nga nagtuduan ka ng religious. The Spanish colonial government imposed various forms of tribute and taxation on the indigenous population. The tribute system required every male aged 20 and above to pay until they reach the age of 60. So ang tribute is, tinlagyan na siya sa taxation. Ginasingil nila ang kanang mga Pilipino nga nag-edad og 20 and above, matag maabot og 60. Pero if mga ikay kanang ikabayad na kanang kwarta, pwede nimo siya bayadan og mga bugas ba or mga gold. Basta lang matapatan nimo ang tribute na imong bayad nun. Exemptions were given to the Cabillas, Gobernador Celios, colonial service employees, the sick, infirm, and those whose crops had failed. Ang kanang Cabillas, dili na siya Spaniards, na siya, kanang Filipino lang na siya, nga, kanang, mao na siya mga datos sa una nga, ihatagan og right sa Espanyol nga, mo'y manguling og buwi sa iyang nasakop na kanang community. The Spanish also introduced the Manila Acapulco Galleon Trade, which generated income for the government through the full of distribution system and bandala. So ang galleon trade is isa na siya ka palitan ng kalakal. Kaya di ba wala man jud sa isa ka bansa ang kinahanglan sa mga tao mo, isa ni sa gi-introduce sa mga Espanyol. Which is ang galleon is mao ni siya ang tawag sa barko nga mga gigamit sa una para kargahan og mga kalakal. Mga kalakal na gikan sa Manila. Ang kanan ng kalakal is deliver na nila dito sa Mexico, Acapulco. Pag-abot na po sa Mexico, Acapulco is kargahan na po na og kalakal nga gikan dito og hantod na po sa Manila. Mao na siya ang galleon trade, palitan og kalakal. Which generated from government. Ang polo is serbisyo, kuha ni siya. First labor para sa kanang mga lalaki nga nag-edad og 16 to 60 years old. Mga Pilipino na siya, ginapugos sila pagpatrabaho sa mga Espanyol. Diba, likuhaon sila sa ilang lugar o dito sila patrabaho sa ilang lugar nga kuan 40 ka sila adlaw dito magtrabaho o sa sila maka-uli and every year na nila ginabuhat. Pero naamang gapon mga exemption nga nila trabaho at turang makabayad sa ginatawag nila na pala. Pero kaysa una kay minus pa man kang trabaho sa mga Pilipino, maong mapugos yun silang trabaho aning polo is serbisyo. Kung ang bandala, paano siya nang gi-request ni siya sa Spanish government na kada lugar daw is magtanong ko kanang mga produkto o mga pananim na sila lang mismo ang makaproduce sa Spanish government kaya para dili sila ma-oversupply. Like for example sa Nueva Ecija, ang ilang mga pananim is mga humay. Then pag-abot sa Bataan is mga mais. Tingana ang bandala. Pag gana ng mga produkto kay na-produce na sa Pilipino ngadto sa Spanish government, palito na sa mga Spanish government sa dili sakto na presyo. Like for example, ang presyo sa una sa bugas tag 10. Palito na sa mga Espanyol og tag 5 ang kilo. Ilagi gina-abuse ng mga Pilipino sa una. The cedula system of taxation was introduced in 1854 for natives aged 18 to 60 to pay 8 reales annually, later increased to 15 reales replaced by the residence certificate during the American period. Sa 1884, nawala na ang kanang tribute na pagtingin na pulihan na og sidula. Gina-require nila nga ang kanang 18 to 60 years old na magbayad og 8 reales annually. Ora to.